morning po. Okay po, good morning po. Pwede po bang kalabitin niyo po yung katabi niyo po? Sabihin niyo po sa kanya, good morning. Okay pa. Okay. Tayo po ay nasa third Sunday, ngayon pong month ng March. At last Sunday po, yung ating pong senior is Misery to Prosperity. No? Misery to Prosperity about the life of Naomi at ni Ruth. At aking pong na-share last Sunday para po maranasan natin yung naranasan nila. No? Be the change, no? Be a comforter, be a journey body, be a provider, be a misery breaker. Ikaw yung gagamitin ng Diyos para mabago yung sitwasyon ng iyong pamilya, para mapagpala yung pamilya nyo, at kapag dumarating yung pamilya nyo o kayo sa mga matitinding pagsubok, ito po yung pwede natin gawin. Be the change, be a comforter, be a journey body, be a provider, be a misery breaker. Okay. Ngayon pong umaga, ang title po ng nais ko pong i-share is From Disgrace to Palace. From disgrace to palace. Sabi nga po natin, from disgrace to palace. Sabi po natin, from disgrace to palace. Okay, what is disgrace? Ano ba yung disgrace na yan? It is a loss of grace, favor, or honor. Yung pagkawala ng kagandahang loob, walang pabor, walang karangalan. Yan po yung disgrace. A source of shame. Parang kapag ikaw ay disgrace person, ay nakakaya. Yun po yun. Shame. Or ashamed. Shameful. At ganun rin ay kapag ikaw ay disgrace, humiliated ka. No? Para bang sobra kang parang ano sa Tagalog po nitong humiliated? Parang ano sa Tagalog ng humiliated? Pinapahiya o minamaliit, parang ganun po. Pag ikaw ay disgraced person. At ayaw po ng Diyos na tayo ay nasa ganitong kalagayan. Ayaw ng Diyos na nasa ganyan tayong posisyon, that you are humiliated by people, that you are put into shame, na parang wala na yung pabor sa'yo, walang karangalan, ang tingin sa'yo ng mga tao ay napakababa, pinagtatawanan ka, ayaw ng Diyos yung ganon. No? At gusto po ng Diyos ay maranasan po natin yung palace. Yung palace po is a place of position or power, a place of abundance, authority, and influence. It is also a place or position of great responsibilities. Yan po yung palace. Meaning, figuratively speaking, it is a place of position of abundance and influence. Hindi natin kailangan mapunta sa palasyo, sa Malacanang, sa White House, sa Buckingham Palace. Hindi natin kailangan mapunta rin sa mga lugar na yon. Ang ibig ko pong sabihin dito sa palasyo na to, ito yung maranasan natin yung position of abundance and influence. Maranasan po natin, mapunta tayo ron sa kalagayan na masagana ka at ginagamit ka ng Diyos to influence people. Yun po yung ibig kong sabihin dyan sa palace po na yan. Dahil nakapaloob sa palasyo, yung totoong palasyo, meron talagang abundance. Yung totoong palasyo, Malacanang, yung mga seat of power, no? Talagang, powerful, influential, yan po yung mga palasyo. Mga kung saan
tinitirhan ng mga hari, mga prime minister. Amen po ba? God wants us to be in the place of abundance and influence. Bakit kaya? Bakit gusto ng Diyos na tayo ay sumagana? Bakit gusto ng Diyos na tayo ay maging influential? Hindi ba pwedeng hindi na lang masagana, hindi na lang influential? Bakit kaya gusto ng Diyos na marating natin yung ganitong posisyon? Tandaan niyo po ito. So we can expand the kingdom of God significantly. Yun po yung prime reason kung bakit gusto tayo ng Diyos na pagpalain, pasaganain, maging influential, so we can expand the kingdom of God, no, significantly. Gamitin tayo ng Diyos na palawakin ang kanyang kaharian. Ang hirap kasi yung posisyon na, halimbawa, walang-wala ka, tapos walang naniniwala sa'yo. How can you expand the kingdom of God? Kung walang-wala ka, hindi ka makasupport, hindi ka makapunta sa gawain, mahirap pong ma-expand ang kaharian ng Diyos. Yung ba lagi ka na lang nakakulong sa bahay, kasi walang-wala ka nga, lagi mo iniisip, wala kasi akong pamasahe wala kasi akong pera no? Hindi na ako makakatin ng Sunday, wala akong pera. Hindi na ako makakatin ng cell group, wala akong pera. Hindi ako makakapunta sa gawain ng Panginoon, wala akong pera. Biro nyo, no? Sasabihin natin, maglalakad ako, paano kung 10 kilometro yung gawain? Ang hirap nun, no? Nakauwi na yung mga tao, paparating ka pa lang. Kaya kalooban ng Diyos na pasaganahin tayo, pagpalain po tayo. Amen po ba? Sa gayon, we can support the ministry. We can support missions. Amen po ba? Para ma-expand natin ang kaharian ng Diyos, ang gawain ng Panginoon. Biro nyo, kung masagana tayo, marami tayo dala sa mga probinsya ng mga missionaries, mga church planters. Biro nyo kung masagana tayo. Walang hindrance ng pagpapadala ng mga missionaries, ng mga church planters sa iba't ibang mga lugar. Kung ikaw ay influential, marami kang tao madadala sa gawain ng Panginoon, sa Panginoon. Amen po ba? Paano kung walang naniniwala sa'yo? Nag-share ka pa lang, hindi ka naniniwala sa'yo, tinan mo buhay mo. Di ba? Kaya gusto ng Diyos na dalhin tayo sa posisyon ng kasaganaan, sa posisyon na kung saan marami tayong naiimpluwensyahan ng mga tao. Of course, hindi lang sa pera, kundi sa karakter mo. Kung maayos ang karakter mo, you can be influential. Kung lagi kang masungit, how can you influence people? Diba? Kung lagi kang nakasigaw, kung lagi kang galit, how can you influence people? Even your own family. Hindi mo ma-influence. Bakit? Paano man ako sasama kay kuya Lagi nakasigaw. Paano man ako sasama kay nanay Putak ng putak. Paano man ako sasama sa kanya? Di mo ugali. Ayoko magaya sa kanya kaya hindi ako sasama sa kanya. Di ba? How can we be influential kung ganon? Gusto ng Diyos marating natin yung place of abundance and influence sa buhay po natin. Not for our own good, for our own cause, but to expand the kingdom of God. Mapalawak ang kaharian ng Diyos. Maraming maligtas, maraming mabagong buhay, maraming mga pamilyang mabuo. Kasi ito po yung nasa paligid po natin People are lost. People are in misery. People are broken. Families are broken. Iyan ang kalagayan ng maraming tao. People are hopeless. Wounded. Sino aabot sa kanila? The church. Ang church ang aabot. Kaya that's why gusto ng Diyos i-bless ang church. Ang church ay ang mga tao, na mga believers. Gusto ng Diyos dalhin tayo sa position, sa place of abundance and influence. Amen po ba? Ngayon ang tanong, how can we reach this kind of place or position of abundance and influence? Ano ang magdadala sa atin sa palasyo?
Ano ang magdadala sa atin sa palasyo? Di ba yung kanta ni Regine? Dadalhin kita sa... Di ba? What will bring you to the palace? Ano ang magdadala sa iyo sa palasyo? Pwede bang tanungin mo yung katabi mo? Sabi mo sa kanya, ano ang magdadala sa iyo sa palasyo? Pakinggan niyo po itong mga principles na to, How can we bring to, ano ba tamang English doon? Paano tayo makakarating sa palasyo? Sa mga teacher na naririto, teacher ng Pilipino. What will bring you to the palace? Number 1, skills and knowledge will bring you to palace or to the palace. Ulitin ko po. Skills and knowledge will bring you to the palace. Sabihin po natin, skills, knowledge. Sa Proverbs 22 verse 29, nariyan ba yun? Alam ba ninyo kung sino ang pinaglilingkuran ng mga mahusay magtrabaho? Sila'y naglilingkod sa mga hari, hindi sa mga alipin. What will bring you to the palace? Your skills and knowledge. Kapag mahusay ka sa isang larangan, napakahusay mo sa isang larangan, yung kahusayan mo na yon can bring you or will bring you to a place of abundance and influence. It can bring you to the palace. It will bring you to the palace. Kapag ikaw ay skillful, kapag ikaw ay knowledgeable, ang dami mong alam, mahusay ka, madali ka makararating dun sa position of abundance and influence. Papapasukin ka sa palasyo. Napakalinaw po sa Proverbs 22 verse 29. Ang mga naglilingkod sa hari, yung mga mahuhusay. Nasaan ang hari? Nasa palasyo. Kaya pag pinaghusay natin yung sarili natin, pwede natin ma-reach yung place of abundance and influence. Amen po ba? Pag in-upgrade mo yung skills mo, in-upgrade mo, dinagdagan mo yung knowledge mo, ang dami mong alam, that knowledge, that skills will bring you to a place of abundance and influence. Naniniwala po ba kayo ron? No? Kaya pag-usahin talaga natin. Gain more knowledge. Si Joseph, sa Genesis chapter 41, verse 39 to verse 44, sinabi ng paraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang higit pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang hindi mapapasayo. At ngayon, nilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto. Inalis ni Paraon sa kanyang daliri ang singsing na pantatak at sinuot yun kay Jose. Binihisan niya ito ng damit na lino at sinabitan ng gintong kwintas sa leeg. Pinagamit kay Jose ang pangalawang sasakyan ng hari at binigyan siya ng tanod, pandangal na nauuna sa kanya at sumisigaw, lumuhod kayo! Sa gayon, ipinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. Sinabi ng Paraon kay Jose, ako ang Paraon at ikaw ang aking pangalawa. Ngunit kung wala kang paintulot, walang sino man sa Ehipto na makakagawa ng anuman. Because of his knowledge ni Joseph, napunta siya sa palasyo. Ano yung knowledge na binabanggit dito? Di ba po nagkaroon ng dreams? Yung hari, ininterpret niya at sinabi niya yung solusyon. Sabi ni Joseph, mahal na hari, magkakaroon ng 7 taong kasaganaan. After nun, meron din 7 taong tagtuyot. Ganito gawin ninyo, mahal na hari. Sa 7 taong kasaganaan, save. Mag-impok. Wisdom yun eh.
Alam nyo, tayo talaga, dapat meron tayong karunungan eh. Pag maganda ang kita, huwag laspag. Pag may pera, huwag laspag. Sabi mo siyang katabi, huwag kang laspag. Dahil hindi lahat ng panahon may magandang kita. Darating ang time, may testing. Maging matalino. If we want to experience the position, the place of abundance and influence, maging matalino talaga. Si Jesus nga nagsesave Dapat nagsesave ka rin. Parang di nyo nag-gets, ano? Jesus saves. Wala pa rin. Loading. Kaya tayo dapat nagsesave. May savings. Hindi lahat ubos. Sa panahon na maganda ang kita, may kasaganaan tayo nararanasan, hindi mo lalaspag, hindi mo ubusin kung saan-saan. Mag-save ka. Dahil one day, baka may dumating na unos, wala ka nang madukot. Bakit? Naubos lahat. Yun ang wisdom ni Joseph, mahal na hari. 7 taong kasaganaan, mag-save tayo. Lahat ng i-save. Magpagawa ng mga bodega, i-save lahat doon. Para pag dumating yung 7 taong tagtuyot, marami pa rin tayong pagkain. At hindi lang yon, marami tayong matutulungan. Masesave natin ang mundo. Wow, what a wisdom. Amen po ba? At yung kaalaman na yon, wisdom na yon ni Joseph, yun ang nagdala sa kanya sa palasyo. Sabi nung hari, ikaw nakakalam niyan, ikaw yung nakaisip niyan, ikaw ang mangunguna niyan. Wow! Amen po ba? Sana ganun talaga tayo. Kapag kumikita na maganda, save, invest, hindi kung saan-saan dadalhin. See to it na yung paglalagyan mo magiging asset, hindi liabilities. Pag liabilities, ibig sabihin ay hindi kumikita. Yung pinaglagyan mo ng pera, hindi kumikita. Walang masyadong value. Pero pag nilagay mo siya sa asset, kumikita siya. Pag ininvest mo siya sa asset, kumikita siya. Sasakyan, asset ba yan o liabilities? Depende. Kung ginagamit mo sa hanap buhay, asset. Kung ginagamit mo lang pang-transpo, liabilities yan. Kaya ayoko bumili ng Mercedes-Benz at Fortuner Pero binili ko na lang bisikleta. Amen po ba? If you want to experience this position of influence and abundance, talagang maging matalino tayo. Pag-usayin natin yung sarili natin. Si Daniel chapter 1 verse 17 to verse 21, binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ng kaalaman. Ito, young people Kaya wag mo sabing, kabataan pa lang naman ako Hindi. Pwede kang maging marunong, madiskarte, magaling na kabataan. Binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ng kaalaman at kakayahan sa panitikan at agham. Bukod dito, binigyan pa si Daniel ng kakayahang umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taon na tinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nebuchadnezzar. Kinausap sila ng hari at nakita niyang walang kapantay sina Daniel, Hananias, Misael at Azarias, kaya't naging lingkod sila ng hari. Pero nyo, dinala sila sa palasyo. Itong 4 na magkakaibigan na to, because of their knowledge and skills. Nakita ng hari na sa lahat ng bagay na itanong sa kanila,
10 ulit na mas mahusay at magaling sila. 10 times better. Wow! Magaling sila kaysa mga salamangkero at mga engkantador ng kaharian. Naglingkod si Daniel doon hanggang sa unang taon ng paghahari ni Ciro. 10 times better sila. Ang kanilang skills and knowledge was 10 times better sa kanilang mga kasamahan. Ang galing. Mahusay. Ang daming alam. That's why dinala sila sa palasyo. And they experience abundance and influence. Amen po ba? Kaya nga, dapat ina-upgrade talaga natin yung skills natin. Nagpapatrain. Para ma-upgrade ang skills, magpa-train ka. Ang daming available na training online, libre. Ano ba yung larangan mo? Ano yung gusto mong matutunan? Ang dami niyan sa online, libre na halos. Saan mo gustong humusay? Ang daming trainings free. Sa TESDA meron. Sa online meron. Gain more knowledge, read more books. Listen sa mga audiobooks. Listen sa mga good speakers. Yung mga nagtagumpay doon sa larangan na gusto mo. Makinig ka, ang dami niya sa YouTube, magsasawa ka. No? Patay ka na, hindi mo pa nauubos yung mga papakinggan. Yes. Talaga dapat i-upgrade natin yung sarili natin. Sabi mo po sa iyong katabi, upgrade yourself. Upgrade your skills and knowledge. Yung iba nga nagkaroon ng trabaho, may mga, hindi naman talaga walang diploma, hindi tapos, pero nanood sa YouTube, no? Nag-aral sa YouTube, ang ganda ng trabaho ngayon, ang ganda ng kita. Yes. Nag-business bigla, napanood lang sa Facebook, napanood lang sa YouTube, inaral niya talaga, napanood lang yon. Hindi, walang diploma, hindi nakapagtapos ng high school, hindi nakapagtapos ng college, nanood lang. At nung may natutunan, pinaghusay, inaral, in-apply. Ngayon, masagana. Di ba? Kailangan po kasi paghusayin natin sarili natin Sabi nga ni Ernie Baron, parang hindi niyo kilala na si Ernie Baron. No? Knowledge is power. Power! Okay. What will bring you to the palace is skills and knowledge. Another, what will bring you to the palace? Purpose will bring you to the palace. Purpose. Sabi mo po sa iyong katabi, may purpose si Lord sa iyo. Sa kabila, sabi mo, may purpose si Lord sa iyo. Ito ang wag nating makakalimutan. God has a great purpose for us. May pangarap ang Diyos sa iyo. May magandang plano siya sa iyo. May layunin ang Diyos sa iyo kung bakit kanya dadalhin sa palasyo. Kung bakit kanya dadalhin sa place, position of abundance and influence, merong purpose si Lord. May assignment ka sa palasyo. Pwede bang sabihin mo po sa iyong katabi, may assignment ka sa palasyo. May gagawin ka sa palasyo. Kaya ka pala dadalhin ng Diyos sa palasyo, hindi lang para mabuhay sa abundance. Meron kang mission doon. May purpose ang Diyos sa iyo doon. Bakit dadaling ka niya sa palasyo? May mission ka, may gagawin ka, may gagampanan ka, may role ka, may i-accomplish ka, may i-fulfill ka. Sa palasyo, that's why God will bring you to the palace. You have a purpose in the palace. Si Moses, Exodus chapter 3, verse 9 to 10.
naririnig ko nga ang pagdaing ng aking bayan, sabi ni Yahweh kay Moses. At nakikita ko ang pangaaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya't, Moses, papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Papupuntahin kita kay Paraon. Papupuntahin kita sa palasyo. Papasok ka ng palasyo dahil ilalabas mo ang aking bayan. May purpose. Kung bakit si Moses ay makakabalik sa palasyo. Doon siya galing Doon siya lumaki sa palasyo. Pero umalis siya, nagtago ng ibang bayan. Pero sabi ng Diyos, bumalik ka sa palasyo dahil ilalabas mo ang bayan ko sa Israel. May purpose. Kung bakit ka dadalhin ng Diyos sa kasaganaan, kung bakit ka binibigyan ng Diyos ng kasaganaan, kung bakit ka pasasaganain ng Diyos, at bakit ka magiging influential, may dahilan, may assignment ka. At sana, ito yung hindi natin makalimutan. Yung bang pagmasagana ka na, pagmayaman ka na, pag-influential ka na, kapag narating mo na yung mga pangarap mo, sana hindi natin malimutan na dinala ka ng Diyos dyan dahil meron kang assignment na gagawin. Hindi yung nakarating ka sa palasyo, kalimutan na lahat. Kalimutan na. Nakalimutan mo yung plano ng Diyos, yung gusto ng Diyos. No? Bakit? Nasa palasyo na ako wala na akong pakialam kay Lord. Masagana na ako Promoted na ako Okay na buhay ko, bakit ko pa aalalahanin ng Diyos? At bakit ko pa aalalahanin ng church? Alis na nga ako sa church Diba? Hindi na ako magsaserve Bakit? Masagana na ako I can live on my own. Bakit? Maganda trabaho ko kaya. Ang laki ng sweldo ko. Ang ganda ng negosyo ko. No? Nakalimutan natin, may purpose si Lord. Bakit pinagpala ka niya? Bakit kanya pinasagana, dinala sa palasyo, pinaghusay, naging influential ka, binigyan ng karunungan. Bakit? Kaya binigyan ng Diyos ng ganon. May purpose nga. At yun ang wag nating kalilimutan. And your purpose is to save people. To save people, to bless God's people. Yun ang purpose mo. Amen po ba? Pag masagana ka na, kapag nagtatagumpay ka na, huwag mong putulin yung purpose mo. Pag pinutol mo, putol ang pagpapala ng Diyos sa'yo. Bigla ka na, paggising mo na lang, wala na lahat. Kaya ka naman pinagpala ng Diyos dahil may purpose ka Pero pag hindi mo ginawa ang purpose mo, hindi magtatagal din ang position mo. Totoo po yan. Sa Bible, ang dami niyan Nehemiah, chapter 1, verse 11. O Panginoon, pakinggan ninyo ang panalangin ko at ng iba pang lingkod ninyo na nagnanais magparangal sa inyo. Pagtagumpayin po ninyo ako ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari. Sino si Nehemiah? Cupbearer. Cupbearer ng hari. Siya yung naglilingkod sa hari, siya yung taga-tikim nung inumin ng hari. Siya yung nagbibigay, nagserve sa hari ng inumin. Nasa palasyo. Kaya pala siya nilagay ng Diyos sa palasyo dahil darating ang time na kailangan niyang pumunta sa Judah, i-build ang Judah at malaki magiging part ng hari doon. Amen po ba? Malalaki ang magiging part ng hari sa kanyang pag-uwi sa Judah para ma-build muli ang Jerusalem. Amen po ba? May purpose. Kung bakit ang Diyos nilagay sa Nehemiah
Sa palasyo. Kung bakit siya inilapit sa hari. Dahil yung hari ay magpo-provide ng lahat ng kanyang pangangailangan para ma-rebuild ang Jerusalem walls. Amen po. May purpose. Sabi mo po sa iyong katabi, may purpose ka talaga. May purpose kung bakit ka gagawing influential ng Diyos. Kung bakit ka pasasaganain ng Diyos. Kung bakit ka i-elevate ng Diyos. May purpose siya. Hindi para lang ay sumarap ang buhay natin. No, may purpose. Meron kang assignment na gagampanan. You will be a blessing to God's people. You will be a blessing to God's ministry. You will be a blessing to many people. Amen po ba? Yun ang wag nating kalilimutan. Esther chapter 4, verse 14. Kapag pinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, sabi ng pinsan ni Esther si Mordecai sa kanyang pinsan na si Esther. Kapag pinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Biro nyo, no? Buti si Mordecai matalino eh. Si Mordecai mahusay magpaliwanag, nakumbinsin niya si Esther. Para sa ganito yung sinabi ni Mordecai, Esther, no? Reyna ka ngayon. Dinala ka ng Diyos sa palasyo at naging reyna ka. At kaya ka dinala ng Diyos dyan sa palasyo at naging reyna, meron kang gagampanan. At ito na yung panahon na yun. Ito na yung panahon na yun na gagamitin ka ng Diyos para ang bayan ng Diyos ay maligtas. Para ang bayan ng Diyos ay mapagpala. Ito na yung panahon na yun. Huwag mong kalilimutan, Esther. Amen po ba? No? Sana mag-gets natin ito. That we have a purpose. Nasaan man tayo ngayon, may purpose ang Diyos sa atin doon. Naroon ka na sa place of abundance and influence, you have a purpose there. Gamitin mo yon to bring blessing to the kingdom of God. Gamitin mo yon to expand the kingdom of God. Gamitin mo yon to influence people to the Lord, to save people. Amen po ba? Sabi nga po natin, I have a great purpose. Amen. Yung hindi dito alam yung purpose niya, alamin mo. Know your purpose, pursue your purpose. Of course, saan ba makikita ang purpose? Sa lumikha sa iyo. Itong mic, nung unang na-invento to, yung unang mga nakakita na to, sasabihin, ano yan? No? Para saan yung mic na yan? Pero yung inventor, alam niya agad yan. No? Dinidevelop pa lang ng inventor to, pinagsasama-sama pa lang ng inventor to, yung iba't ibang parts nito, alam na niya ang purpose ng ginagawa niyang mikropono. Inventor siya ang maker eh. Amen po ba? Kaya yung inventor, yung maker, yung pinagmulan, alam ang purpose nung bagay na ginawa niya. Ang gumawa sa atin ay ang Diyos. He is our maker. At alam ng Diyos ang purpose niya sa atin. Balik ka sa Diyos. If you want to know your purpose, balik ka sa Diyos. Lord, what is your purpose for me? Tanungin mo, Lord, ano ba yung assignment ko sa daigdig na to? Pampaganda lang ba ako? Pampalamuti lang ba ako sa mundong ito? Ano ba purpose ko, Lord, sa mundong ito? Magpamilya lang ba? Mag-asawa, mag-anak? Kumain, matulog, magtrabaho? Ano ba purpose ko, Lord? Bakit ba ako naririto sa mundong to? Magpaganda, magpayaman? Ano ba purpose ko? Mag-enjoy sa buhay, mag-travel, mag-selfie,
Mag-Facebook, ito ba purpose ko, Lord? Maghapon, magpe-Facebook? Anong purpose ko, Lord? Mag-aral ba? Magtapos ng pag-aaral? Ano ba talaga purpose ko, Lord? Tanungin natin yan. Kung hindi pa natin alam yung purpose natin, tanungin natin si Lord. Mag-pray ka, Lord, ano ba talaga ang assignment ko sa mundong ito? Bakit mo ba talaga ako nilikha? Ano ang pinagagawa mo sa akin? Teacher ka? Influential ka? Malamang ang purpose mo, i-save ang mga estudyante mo. Ipakilala si Jesus sa mga estudyante mo. Sa mga co-teachers mo. Estudyante ka ngayon, yan yung level mo ngayon. Ano purpose mo bilang isang kabataan? No? Ipakilala si Jesus sa mga kabataan. Sa mga classmates. Ano purpose natin? Amen. What will bring you to the palace? Pangatlo, pure heart will bring you to the palace. Sabihin po natin, pure heart. Sabihin po natin, pure heart. Sabihin po natin, pusong malinis. Sabihin po natin, pusong dalisay. Si David, 1 Samuel chapter 16 verse 6 to the following verses, nang makarating na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siyang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo, tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Sabi nga po natin, sa puso, tumitingin si Yahweh. Sabi po natin lahat, sa puso, tumitingin ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, sa puso mo, tumitingin ng Diyos. Verse 8, pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan din ito sa harapan ni Samuel. Ngunit sinabi ni Samuel, hindi rin siya ang pinili ni Yahweh. Verse 9, tinawag ni Jesse si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ni Yahweh. Isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit wala sa kanila ang pinili ni Yahweh. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, mayroon ka pa bang anak na wala rito? Mayroon pong isa, ang bunso na nagpapastol ng mga tupa, sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo siya. Hindi natin sisimula ng paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at maganda ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko. Buhusan mo siya ng langis. Si David po yon. Nung naghahanap ng hari, si Samuel, papalit kay Saul. Pumunta siya sa sambahayan ni Jesse. Merong 8 anak si Jesse. Pang-8 si David bunso. Nung makita ni Samuel, yung panganay, haring-hari ang dating. Haring-hari. Matipuno, mataas, basketball player. Hari talaga dating. Ang galing. Sabi ni Samuel, ito na. Haring-hari ang itsura. Pero sabi ni Yahweh, hindi yan. Kung ang tao tumitingin sa panlabas, ako tumitingin sa puso. Sabi ni Yahweh. Ang magiging hari ay yung merong pusong dalisay. Si David yon. If we want to reach the place of abundance and influence, you need to have a pure heart, a clean heart. Yan ang puhunan natin. Pusong malinis, pusong dalisay. Hindi panlabas na anyo natin ang puhunan.
Amen po ba? Kaya nga po, alam nyo, napakalaga yung puso natin, pinapalinis natin sa Diyos. Of course, lahat tayo marumi ang puso dati. Bago pa natin makilala si Lord, ang puso natin marumi, corrupt. Maraming kabastusan ang puso. Maraming kayabangan ang puso natin. Ngayon, nakilala mo na ang Panginoon. Dapat nagpapalinis na tayo. Pinalilinis natin yung puso natin. Even our motives. Purify your motives. Bakit ba gusto mong makita ng mga tao? Bakit ba gusto mong tumayo sa harapan? Bakit ba gusto mong yumaman? What is your motives? Bakit ba gusto mong sumikat? Bakit ba gusto mong makilala? Ano ang motibo mo? Ano ang motibo? Para palakpakan ka ng tao? Para purihin ka ng tao? Para parangalan ka ng tao? Anong motibo ng puso natin? Bakit natin hinahangad yung isang bagay? Anong motibo ng puso natin? No? Kapag mali na ang motibo ng puso natin, pag-pray mo na yan. Ano ba, yumayabang na yung puso mo. Nagkaroon ka lang ng bisikleta, ang yabang mo na. Di ba? May bike ako. Harley Davidson bike. Di ba? Ano ba? Dapat talaga, babantayan natin, guard your heart. Sabi mo po siyang katabi, guard your heart. Pag binigyan ka ngayon ng Lord ng 1,000,000, ngayon binigyan ka ng 1,000,000, ano kaya magiging response ng puso natin? Ano magiging response ng puso natin? Sasabihin mo, Lord, I am not worthy. I am not worthy. Hindi ako karapat-dapat dito, Lord, sa 1,000,000. In-elevate ka ni Lord, prinomote ka ni Lord, nilagay ka sa magandang posisyon, pinagpala ka, pinasagana ka, pinagtagumpay ka, nakilala ka ng mga tao. No? Ano ngayon magiging response ng puso mo? Lord, hindi ako karapat-dapat dito. O sasabihin mo, talagang para sa akin to. Pinaghirapan ko to eh. Magaling kaya ako. Masipag ako, kaya ako narating to. Matalino ko, kaya ako narating to. Kamusta ang puso natin? Baka mamaya nakokorrupt na yung puso natin ng pera, ng katanyagan, ng posisyon. Don't let your heart be corrupted. Pwede kasing nag-umpisa ka sa maayos yung puso mo, at along the way, kalagitnaan, na-corrupt. Ang daming ganyang politiko. No? Nung nangangampanya, kaya tumakbo kasi gusto pagbabago. Nung nakapasok sa politika, ayoko magbago. Di ba? Na-corrupt. Kaya minsan, hindi tayo dinadala ng Lord sa isang posisyon na kung saan alam niya mapapahamak eh. Dinidelay ni Lord. Dinidelay ni Lord yung panalangin mo. Dinidelay ni Lord yung pangarap mo. Bakit? Baka mamaya, kapag instant nangyari sa iyo yung pangarap mo, baka ano na mangyari sa iyo? Mapahamak ka pa. Kilala ka kasi ni Lord eh. Alam ni Lord yung puso natin na madaling makorap. Alam ni Lord yung puso natin madaling masway. Madaling matukso. Madaling matukso ng posisyon, ng kapangyarihan, ng pera, ng kayamanan. Madaling matukso. Alam ni Lord yan. Kaya nga hinahadlangan niya eh. Inuunti-unti ka, dinidelay niya yung mga pangarap mo, dinidelay niya eh. Yung pinagpe-pray mo, dinidelay niya, hindi niya agad-agad binibigay eh. No? Kasi alam niya ang puso natin.
Kaya always pray for your heart. Always pray. Ako po lagi ko pong pinagpe-pray yung puso ko kasi alam ko yung puso ko, kilala ko yung sarili ko eh. Alam ko yung weaknesses ko. Pinagpe-pray ko yan, Lord. Tulungan mo po ako. Dapat ganun tayo. Kasi wala namang perfect eh. Lahat may weaknesses. Pero kailangan mong i-guard yung sarili mo from your weaknesses. Lagi mong ipag-pray yung sarili mo. Saan ka ba laging bumabagsak? Saan ka ba laging natutukso? Ano ba yung mga bagay na lagi nagpaparumi sa puso mo, sa isip mo? Pray. At layuan mo. Alam mong diyan ka lagi natutukso, lumayo ka, huwag ka nang lumapit. Alam mo diyan ka lagi bumabagsak, huwag ka nang lumapit. Huwag mo nang tangkain na humakbang ng isang hakbang. Huwag mo nang tangkain kasi nga, para siyang magnet, hinahatak eh. The more na humahakbang ka ganyan, palakas ng palakas yung hatak sa'yo. Lumayo ka. Sabi mo sa katabi mo, lumayo ka. Hindi sa akin. Lumayo ka sa tukso. Hindi pa pwedeng, tukso. Layuan mo ako, ikaw ang lalayo. Yan ang wisdom ni Joseph. Tumakbo, papalayo sa tukso. Hindi papalapit. Mahalaga yan. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Sabi po sa Matthew chapter 5, verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Sino rito gusto niyang makita ang Diyos? Ang requirement, pure heart. Sabi mo sa iyong katabi, pure heart. Amen. What will bring you to the palace? Pang-apat, grace will bring you to the palace. The grace of God. Si Mephibosheth, 2 Samuel chapter 9, verse 7 to verse 11. Sinabi ni David, huwag kang matakot. Sinabi niya kay Mephibosheth. Sino si Mephibosheth? Anak ni Jonathan, yung kaibigan ni David na namatay na. At this time, si David ay hari na. No? Sabi ni David, gagawin ko ang lahat na magagawa ko para sa'yo. Alang-alang kay Jonathan. Hindi po yung asawa ni Wendy, ah. Narito ba si Wendy tsaka si Jonathan? Wala. Jonathan, gising. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul. At lagi nakahanda ang aking hapag para sa iyo. Wow! Si David ang nagsasabi, nasa palasyo si David. Pinatawag si Mephibosheth. Mephibosheth, welcome ka rito sa palasyo. Verse 8, nagpatira pang muli si Mephibosheth at sinabi niya, sino po ako para pag-ukulan ng pansin? Ako'y walang silbi. Tinawag ni David si Siba at sa harapan niya sinabi, ibibigay ko sa apo ni Saul ang lahat ng ari-arian niya at ng kanyang sambahayan. Kayo ng iyong mga anak at mga alipin ang magbubungkal ng kanyang lupain. Alagayin ninyo mabuti upang mag-ani ng sagana at magkaroon ng sapat na pagkain ang sambahayan ng iyong Panginoon. Ngunit si Mephibosheth ay sa aking sasalo ng pagkain. Ang mga anak ni Ziba ay 15 at 20 ang kanyang mga alipin. Sumagot si Ziba, masusunod pong lahat ang utos ninyo, kamahalan. At mula nooy, kasalo na ni David si Mephibosheth parang tunay na anak niya doon sa palasyo. That's grace. Alam niyo, pinakita rito ni David, grace yun. Kagandahang loob kay Mephibosheth. Why? Ito po, mercy and grace yun. Pakinggan niyo po ito. Sa kingdom, nung panahon na yon, kadalasan po, kapag ang pumalit na hari came from other families or clans, yung pinalitang hari, pinapatay yung mga pamilya. Yes pa. Pinapatay yung mga pamilya. Bakit? Kasi nasa isipan nung
pumalit na hari, ito yung pwede maging kalabang ko sa susunod eh. Pinapatay po nila. But not David. Not David. Ha? Si David, pinagana niya yung kagandahang loob niya doon sa apo ni Haring Saul na pinalitan niya. Anak ni Jonathan. Pinagana niya yung kanyang mercy, yung kanyang grace. At hindi lang yon. Hindi lang niya niligtas si Mephibosheth, hindi niya lang na hindi pinatay si Mephibosheth. Pinagpala niya, that's grace. Yung patawarin ka, mercy. Pero yung pagpalain ka pa, wala ka namang ginagawang effort, pinagpapala ka, that's grace. Ngayon kung tayo, nararanasan natin yung mga blessing na alam mo naman sa sarili mo, hindi ka karapat-dapat, that's grace. At dapat alam mo yon na grace yun ng Diyos, hindi dahil sa galing mo, hindi dahil sa'yo. Kaya mo nararanasan yon. That's grace. Grace is unmerited favor. Yung wala kang ginawa, pero pinagpala ka. Grace ang tawag po ron. Naunawaan po ba natin yung grace? Yung di ka karapat-dapat, pero pinagpala ka. Sana hindi nawawala sa atin yung ganong yung kaisipan eh. Para maging grateful tayo, thankful tayo kay Lord eh. Hindi tayo talaga magmalaki eh. Amen po ba? Kasi pag naisip mo, kaya ko naman narating to eh. Kaya naman to nangyari sa akin. Kasi madiskarte talaga ako. Masipag talaga ako. Magaling talaga ako. Matalino talaga ako. Marami kong alam. Kaya ako narating tong posisyon na to. Pag ganun ang kaisipan mo, hindi mo nakita yung grace ng Diyos sa buhay mo, na siya nagbigay ng mga opportunity sa'yo, siya nagbukas ng mga pintuan sa'yo, siya nagbigay ng mga taong tutulong sa'yo nung una. Pag hindi mo nakita yon, you will be proud. You will be arrogant. Magiging mayabang ka talaga. Lagi natin isipin, at ito yung katotohanan, it's all by the grace of God. It's all by the grace of God. Bakit tayo naririto? Bakit tayo masaya? Bakit tayo maunlad? Bakit tayo malakas? It's all by the grace of God. Bakit tayo may trabaho? Bakit tayo may negosyo? It's all by the grace of God. Bakit may mga tumutulong sa atin, may nagmamahal sa atin? It's all by the grace of God. Ang Diyos ang kumokontrol, ang Diyos ang nag-i-engineer ng mga bagay na yun para ma-bless tayo. It's all by the grace of God. Amen po ba? Maging malinaw to sa atin. Dahil pag naging malinaw to sa atin, we will be grateful to God. We will be thankful to God. Aayusin natin yung buhay natin. Kasi alam mo, lahat ng ito, by the grace of God eh. It's all by the grace of God. Kinahabagan tayo ng Diyos, kinaawaan tayo ng Diyos, wala tayong mapagmamalaki talaga. Wala talaga tayong mapagmamalaki. It's all by the grace of God. Kaya nga, keep humbling yourself. Why? Sabi sa James 4:6, God resists the proud, but gives grace to the humble. James 4:6. God resists the proud, but gives grace to the humble. Kalaban ng Diyos ang mga mapagmataas. Ayaw ng Diyos sa mga mapagmataas, kalaban. He opposes the proud. But God gives grace. Kinakahabagan niya, pinagpapala niya ang mga nagpapakumbaba. Wow, yun pala yung susi, oh. Lagi maging mapagpakumbaba. Lagi maging mapagpakumbaba. Tingnan natin yung puso natin, baka nagmamalaki na.
lagi maging mapagpakumbaba. Kung sino yung may puso mapagpakumbaba, unti-unti, i-elevate ng Diyos. Itataas ng Diyos. Sa pananalita natin, sa kilos natin, nakikita kung tayo'y mayabang. At nakikita rin kung tayo'y nagpapakumbaba o mapagpakumbaba. You want to be blessed? Be humble. Magpakumbaba lagi. In any situation, magpakumbaba. And God will put His grace, will bring His grace, will give His grace to you and to your family. Magpakumbaba. Lagi magpakumbaba. Pag-pray natin, Lord, yung puso ko po mayabang mapagmataas tulungan mo po ako. Lord, i-develop mo po sa akin yung humility. Lord, i-develop mo po sa akin yung kapakumbabaan. Lord, i-develop mo po sa akin. Ayoko po ng ganito na nagmamataas, mayabang, konting bagay, mayabang na agad. Konti lang naman yung natanggap, mayabang na agad. Napuri lang, mayabang na. Pinalakpakan lang, mayabang na. Na-promote lang, mayabang na. Nagka-business lang, mayabang na. Nanalo lang sa games, mayabang na. Ayaw ng Diyos yun Ipag-pray natin lagi. Always pray. Every day. Pray for your heart. Na lagi maging mapagpakumbaba. Dahil sa mga mapagpakumbaba, masagana ang pagpapala ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Courage will bring you to the palace. Courage. Si Benaiah, 2 Samuel chapter 23 verse 20 to the following verses. Si Benaias na anak ni Joaidang taga Kabsael ay isa ring magiting na kawal sa maraming pakikipaglaban. Siya ang pumatay sa 2 lalaki na pinagmamalaki ng Moab. Minsan, ng panahong madulas ang lupa dahil sa yelo, lumusong siya sa balon at pinatay ang isang leon na naroon. Ang tapang nito. Soldier po ito Kawal ni David. No? Kapag ikaw ay kawal ng hari, ang isa sa dapat na characteristic meron ka, matapang ka. Kasi kawal ka Yun yung role mo Maging matapang, defend the country, defend the king. Defend the leader. Yun ang kanyang assignment. To defend Israel, to defend King David. Yun ang kanyang assignment. At matapang siya ron sa kanyang assignment. Hindi siya nasusunlo sa assignment na binigay sa kanya ng Diyos. Hindi siya naduduwag sa assignment na binigay sa kanya ng Diyos. Assignment mo, cell group, huwag kang panginaan ng loob, maging matapang ka ron. Anong assignment mo? Ano calling mo? Ano pinagagawa ng Diyos sa'yo? Maging matapang ka ron. Verse 21, siya rin ang pumatay sa isang higanting Ehipsyo, kahit ang sandata niya ay isa lamang pamalo. Naagaw niya ang sibat ng Ehipsyo, at iyon na ang ipinampatay rito. Biro leon, higante, yun yung mga pinapatay niya. Tayo, kuto. Hoy, huwag niyo papatayin yung butiki, Kaibigan ko yun. Ipis na lang. Biro nyo, Leon, higante, ang pinapatay niya. Verse 22, yan ang kasaysayan ng bantog na si Benaias. Ibig sabihin, si Benaias kilala. Ang labis na hinahangaan at kaanib ng 30. Parang pelikula, Yung buhay niya. Labis na hinahangaan, kaanib ng 30. Sa mga soldiers ni David, meron tinatawag na yung 30. Mga magigiting yun. Marami siyang hundreds ang soldiers ni David. Pero yung 30 ron, kakaiba. Kumakain ng apoy. Magagaling.
magigiting, matatapang. Kakaiba sila yung 30. Si Benaya ay napakagiting na sundalo. Verse 23, sa pangkat na to, siya ang talagang kinikilala. Ngunit hindi pa rin siya kasintanyag ng grupong ang 3. Grabe, no? Merong 30, merong ang 3. Sino dito gusto yung mapasama siya ron sa ang 30? Sino dito gusto mapasama ron sa ang 3? 3 itlog. Grabe na, meron ganun si David. The 30 courageous, courageous mighty man. No? Merong 30, tapos merong the 3. Grabe, no? Merong ganun si David. Dahil sa kanyang tapang, ginawa siyang sariling bantay ni David sa kanyang, grabe, no? Dahil sa kanyang tapang, nasa palasyo siya. Dahil sa tapang niyang gawin ang kanyang assignment, tupdin yung kanyang ministry. Yung kanyang calling. Yung kanyang purpose. Dahil matapang siyang gawin yon, patay kung patay. Siya ang pinili ni David makasama sa palasyo. What is your assignment? What is your calling? Ano pinagagawa ng Diyos sa'yo? Natatakot ka ba? Susuko ka na ba sa calling mo? Susuko ka na ba sa assignment mo? Sa role mo? May assignment ka sa family, susuko ka na ba? Sa family mo, may assignment si Lord sa'yo. Maybe ikaw yung gagamitin sa family mo para buong family mo maligtas. Kaya lang, natatakot ka na ba? Sumusuko ka na ba sa family mo? Maging matapang ka, ipaglaban mo yun. Kasi meron kang assignment sa family. Sa church, sa ministry, sa kaharian ng Diyos. Ano yung pinagagawa ng Diyos sa'yo? Pinanghinaan ka na ba ng loob? Si Rito yung pinanghinaan na ng loob. Sa family niya, pinanghinaan na siya ng loob. Nadi-discourage na siya. Sa paglilingkod, pinanghinaan na ng loob. Nadi-discourage na. May assignment ka sa family mo. May assignment ka sa church. May assignment ka sa kaharian ng Diyos. Gawin mo. Patay kung patay. Kahit leon yan, kahit higante yang kaharap mo. No? Gawin mo, maging matapang ka. Maging matapang ka. Ikaw ba breadwinner ng family mo? Dala mo no? Maging matapang ka. Maybe assignment mo yan ngayon. Pero one day, dahil matapang ka, ginagampanan mo yung assignment mo, yung calling mo, God will bring you to a place of abundance and influence. Dadaling ka ng Diyos sa posisyon na masagana, influential. Kasi matapang, hindi sumuko. Hindi sumuko sa laban ng buhay. Hindi sumuko sa mga problema, sa mga pagsubok. Hindi sumuko sa tukso. Hindi sumuko sa hirap ng ministry. Hindi sumuko sa hirap ng pagsa-self-group. Hindi sumuko sa pagde-disciple. Hindi sumuko sa paghayo. No? Naging matapang. Nilakasan ang loob. Nagpatulong sa Diyos. Yung tapang galing naman sa Diyos yan eh. Pinagpe-pray yan eh. Lord, give me courage. Bigyan mo po ako ng lakas ng loob, Lord. Ng tapang na harapin to. Gawin to. Itong assignment ko, itong pinagagawa mo sa akin, bigyan mo po ako ng tapang.
Sa Lord pa rin ang gagaling. Courage will bring you to the palace. Kaya kung ikaw ay natatakot, overcome mo talaga. Overcome fear, overcome evil. Tumayo ka sa tama, tumayo ka sa totoo, fight for what is right, defend your faith, stand up for King Jesus. Kamo kasi Benaya, tumayo siya para protect the king, si David. Defend the king. Tayo, i-defend natin si Jesus, yung faith natin. Protect. Stand for the King Jesus. Advance God's kingdom. Do not compromise. Do not compromise. Do not be discouraged. Pag medyo na-discourage, pray. Hingi ka ng tulong sa mga leaders para ma-encourage uli. Balik ka sa Word of God para ma-encourage uli. Lahat na-discourage naman eh. Lahat pinanghinaan ng loob. Lahat natatakot. Pero pwedeng i-overcome. Sa tulong ng ibang mga leaders, ma-overcome natin. Find a reliable leader na palalakasin ka. Ang dami rito. Ang dami mga reliable leaders dito sa church. Find one kapag ikaw ay nadi-discourage. Magpa-counsel ka sa kanya, magpa-pray ka sa kanya, listen. Open your Bible, listen. Pray and listen to the voice of the Holy Spirit. At tatapang ka uli. Ma-encourage ka uli. And lastly, anointing will bring you to the palace. Si Solomon. 1 Kings chapter 1 verse 34 to 35. Bubuhusan siya roon ng langis bilang hari ng Israel, ng paring si Sadok at ng propetang si Nathan. Ang tinutukoy diyan ay si Solomon. Bata pa si Solomon that time. Pagkatapos ay hipan ninyo ang trumpeta at isigaw ninyo, mabuhay si Haring Solomon. Sundan ninyo siya, pabalik dito at paupuin sa aking trono. Sapagkat siya ang papalit sa akin bilang hari. Siya ang aking pinili na magiging hari sa Israel at sa Judah. Si Solomon. Ang nagsasalita rito ay si David. Matapos i-anoint nila Sadok at nila propeta Nathan, si Solomon, kabataan si Solomon that time. Ilang taon pa lang, bata. Hindi pala kabataan, bata pa si Solomon. Matapos i-anoint nung propeta at nung saserdote, si Solomon, ipinasok na siya sa palasyo, umupo na sa trono bilang hari. God's anointing will bring you to the palace. God's anointing. Sabi sa Zechariah chapter 4 verse 6, it is not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Hindi sa sariling lakas, talino, hindi sa sariling kausayang, kakayanan, kung bakit tayo magtatagumpay sa buhay, kundi sa pamamagitan lang ng tulong ng Espiritu Santo. That's the anointing. Paano makukuha yung anointing? Pray for God's anointing. Desire God's anointing in your life. Pray, Lord, anoint me, fill me. Holy Spirit, anoint me, fill me. Empower me, sweet Holy Spirit. Anoint me. Pray. Be a friend to the Holy Spirit. Maging kaibigan tayo ng Holy Spirit. Lagi natin kausapin ng Holy Spirit. Be sensitive to the Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit ang anointing, siya may dala ng anointing. Ang Holy Spirit. Your anointing, God's anointing in your life will bring you to the place of abundance
and influence. It is not our might. It is not our power. It is God's anointing. Amen po ba? Welcome the Holy Spirit in your life. Pray for the Holy Spirit's anointing in your life. Tandaan mo, hindi sa lakas natin, kakayanan natin, talino natin, kundi sa pagsama ng banal na Espiritu. Doon tayo magtatagumpay. Amen? Tumayo po tayo.